Pagdating sa Star City ay naghiwa-hiwalay agad sina Nika, Chuck at mga kaibigan nito. Siyempre naiwan siya kay Chuck. Komportable siyang kasama ito. Sa loob ng ilang oras ay halos nasakyan na nila ang lahat ng mga rides. Pagkatapos ay nagpahinga muna sila at nag-ikot-ikot sa mga booths sa loob ng Star City. Nakuha ang pansin niya ng brown teddy bear na nakasabit sa estante. "Wow! Ang ganda ng teddy bear!" Namanghang sabi niya. "Ang alin?" Tanong nito. Itinuro niya rito ang stuffed toy na tinutukoy niya. "Gusto mo yon?" Tumango siya. Hindi niya inaalis ang tingin sa teddy bear. "Sige, saglit lang," sabi nito. Bago siya iniwan ito ay hinaplos nito ang pisngi niya. Kinilig siya. Parang napaso siya nang dumikit sa balat niya ang palad nito. Sinundan niya ito ng tingin nang lumapit ito sa booth. Kinausap nito ang lalaking nakatao roon. Kapag kuwan ay ngumiti ito. Inabutan ito ng peking rifle ng lalaki. Inasinta nito ang nakahilerang maliliit na toy soldiers bago nito pinaputok ang rifle. Sunod-sunod na tumumba ang mga laruan. Nanlaki ang mga mata niya sa katuwaan lalo nang iabot dito ng lalaki ang teddy bear na gusto niya. Napanalunan ni Chuck ang pinakamalaking prize sa booth na iyon. "For you," sabi nito nang bumalik ito sa kanya. Isang masuyong ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito nang iabot nito sa kanya ang stuffed toy. Tinanggap niya iyon at saka niya ito niyakap ng mahigpit. "Thank you. You made me happy," sabi niya. "Thank you, Chuck." Gumanti ito ng yakap at bahagyang hinalikan ang kanyang ulo. Napapikit siya. Mula nang magkakilala sila nito ay palagi nitong ipinapadama sa kanya ang concern at pag-aalala nito sa kanya. Tuwing nakakulong siya sa mga bisig nito ay parang ayaw na niyang umalis doon. Gaya ng dati ay ninanamnam niya ang pagkakalapit niya rito. Isang bagay ang nasiguro niya ng mga sandaling iyon. May umusbong na sa puso niya na espesyal na damdamin para dito. Damdamin kapag hinayaan niyang lumago ay magpapalala sa kondisyon ng kanyang puso. "Let's go! Maglalaro pa ako ng mga arcade games para maikuha kita ng maraming stuffed toy." Yaya nito pero hindi naman ito kumilos. Hindi rin siya umaalis sa pagkakahilig niya sa dibdib nito. Parang hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Alin ba ang iintindihin niya? Ang puso niyang nagwawala sa hindi niya malamang dahilan o ang masarap na pakiramdam habang nakakulong siya sa yakap ni Chuck. Inisa-isa niya sa isip ang lahat ng emosyong naramdaman niya mula noong unang beses na nagkakilala sila. Parang may bumbilyang sumindi sa isip niya sa realisasyon na malakas ang epekto nito sa kanya. Dahil sa tulong nito ay nakalimutan niya si Aiden. Nagkaroon uli ng kulay ang buhay niya. Bumalik ang sigla niya dahil sa pagko-comfort nito sa kanya. Naramdaman uli niya na may halaga siya sa mundo. Hindi na lang yata ito ang simpleng paghanga. Mahal na nga yata kita, Chuck. Okay ka lang ba, Nika? O pagod ka na? Mula sa kinakain niyang hotdog sandwich ay tinuon niya ang pansin kay Chuck. Mula nang ma-realize niyang mahal na niya ito ay bigla siyang nanahimik. Hindi siya makapaniwalang nagkagusto siya rito ng ganoon kabilis gayong ang alam niya ay nasa recovery stage pa siya dahil sa paghihiwalay nila ni Aiden. Marahil ay napansin ni Chuck ang pananahimik niya kaya siya tinanong nito. Mababa ka sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Wala na bang ibang gagawin ng isang ito kundi patabain ang kanyang puso? Bakit ba mahalaga rito ang kapakanan niya? Natutuwa siya dahil nadagdagan ng mga kaibigan niya. Pero pilit din niyang pinapaalahanan ang sarili na maghinay-hinay dahil baka masaktan lamang uli siya. Pilit na nginitian niya ito. "I'm fine." Hinawakan nito ang kanang kamay niya na nakapatong sa mesa. "Are you sure?" "Shemay, wala ka na bang ibang gagawin, Chuck, kundi patibukin ng mabilis ang puso ko?" Ngaling-ngaling itanong niya. Tumango siya at tiningnan ang kamay nitong nakapatong sa kamay niya. Hindi niya magawang bawiin ang kanyang kamay dahil masarap na pakiramdam ang init na ibinibigay noon sa kamay nito. Pero parang nabasa nito ang laman ng isip niya. Ito na ang kusang nag-alis ng kamay nito sa kamay niya. "That's good," sabi nito. Ipinagpatuloy na nito ang pagkain sa hotdog sandwich nito. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. "Aha! Nandito lang pala kayo." Lumingon siya sa direksyon na pinagmula ng boses ng isang babae. Nakita niya si Sky na kasama si Cloud. Magkahawak kamay ang mga ito.
Nasa likuran ng mga ito ay nakatayo sina Les at Irene na nagse-celebrate ng anniversary. "Istorbo ka talaga, Sky," sabi ni Cloud. "Sinira mo ang sweet moment nila." Nag-init ang mga pisngi niya, lalo na nang makita ang mapanuksong ngiti ni Les at Cloud. Bumitiw sina Sky at Irene sa pagkakahawak sa kanya-kanyang nobyo at saka siya pinanggitnaan ng mga ito. Sina Les at Cloud naman ay tumabi kay Chuck. Parang triple date tuloy ang nangyari. Napapangiti siya habang pinapanood ang paglalambingan ng dalawang pares. Walang dudang nagmamahalan ang mga ito. Sana ay dumating din ang araw na mahanap na niya ang lalaking inilaan para sa kanya. Otomatikong napatingin siya kay Chuck. Idinalangin niyang sanang ito na ang susunod na maging nobyo niya. Titig na titig siya rito. Nang mapatingin din ito sa kanya at nginitian siya ay bigla siyang nailang. Parang nakita niya sa likuran nito si Cupido na tuwang-tuwa dahil nasapol siya ng pana nito. "Huwag kang lilingon, Ian. Nasa likuran natin ang ex-boyfriend mo," mahinang sabi ni Chuck. Binaliwala niya ang sinabi nito. Parang hindi niya iyon naiintindihan. Sa halip ay nanatili siyang nakangiti habang nakatitig sa mukha nito. Sino ba ang hindi magkakagusto rito? Bukod sa gwapo na ay napakabait pa nito. "Are you okay?" Pukaw nito sa kanya. Parang bigla siyang natauhan. "Yeah, bakit naman magiging hindi?" Tinitigan siya nito. Sa pakiwari niya ay tinitiyak nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Maya-maya ay ngumiti ito. Ang ngiting iyon nito ang laging nagpapagaan sa loob niya at nagsisilbing liwanag niya. Wala na siyang pakialam kahit nandun din sa Star City sina Aiden at Opal. Nang nagdaang araw ay nabanggit ni Nika kay Chuck na may practice ito sa susunod na araw para sa sasalihan nitong singing contest sa Foundation Day ng St. Vincent University. Ito ang representative ng college nito. Siyempre pa ay nagpresenta siyang samahan ito. Pero tumutol ito. Hindi ba nito nararamdaman na gusto niya itong makasama? Tama nga yata ang sinabi sa kanya minsan ni Cloud na minsan ay manhid ang mga babae. "Hindi mo na ako kailangan samahan, Chuck. Kaya ko na ang sarili ko," sabi nito. Nginitian niya ito. "Alam ko, pero gusto kitang samahan para masiguro kung walang mangyayaring masama sa'yo," giit niya. Huminga ito ng malalim. "Sige na nga," pagpayag nito. "Basta kapag nainip ka sabihin mo ha." "Yes ma'am," aniya at nginitian ito. Kinuha niya ang backpack nito at isinukbit iyon sa kanyang balikat. "Ako na ang magdadala nito." "Hey! Bawal tumutol, okay? Hayaan mo akong magpaka-gentleman para sa'yo." "Pero, bawal sabing tumutol eh." "Okay, ang kulit mo ha," sabi nito at saka ngumiti. Lately ay napapansin niyang nagiging palangiti na ito. Parang wala na itong iniindang sakit dahil sa pakikipaghiwalay rito ni Aiden. Gusto na niya itong tanungin ng diretso pero inuunahan siya ng hiya at kaba. Hiya dahil baka kung ano ang isipin nito at kaba dahil baka ang isagot nito ay hindi yung inaasahan niya. Ayaw niyang ma-disappoint kapag nangyari iyon. Noong namasyal sila sa Star City ay may sumibol na pag-asa sa kanyang puso. Hindi kasi niya alam kung imahinasyon o pantasya lamang ba niya iyon. Pero nararamdaman niyang may gusto sa kanya si Nika. Na nahulog na rin ang loob nito sa kanya. Iyon ang dating sa kanya nang naging reaksyon nito noong itinuro niya rito sina Aiden at Opal. Hindi man lang nito nilingon ang dalawa. Na mga sandaling iyon ay inaamin niyang kinabahan siya ng husto. Nag-alala kasi siya na baka kausapin nito si Aiden. Pero nasorpresa siya dahil hindi man lang nito tiningnan ang lalaki. Bagkos ay nanatili itong nakatitig sa kanya na tila parang sinasabi nito na siya ang pinakagwapong lalaking nakilala nito sa buong buhay nito. Hindi sa nagyayabang siya pero proud na proud siya ng araw na iyon. Labis-labis ang pasasalamat niya dahil unti-unti nang nakakalaya si Nika sa alaala ni Aiden. Gusto niyang isipin na unti-unti na rin siyang napapansin nito. Pero ayaw rin niyang paasahin ang kanyang sarili na mahal siya nito. Baka hindi niya makayanan kapag sinabi nito sa kanya na ibang lalaki ang dahilan ng sayang nakikita niya sa mukha nito. Sa loob ng maikling panahon ay lumalim ang paghanga niya rito. Natutuhan na niyang mahalin at yakapin ang buong pagkatao nito.
Naa-amuse siya sa mga simpleng hirit nito. Kahit paulit-ulit nitong sabihin na maraming babaeng mas maganda kaysa rito, ay paulit-ulit din niyang iginigiit na gustong-gusto niya ang pagiging simple nito. Kung maaari nga lang niyang sabihin na dahil doon kaya niya ito minamahal. Gabi-gabi niyang ipinagdarasal na sana dumating na ang araw na mapansin siya nito, hindi lang bilang isang kaibigan, na sana ay ma-realize nito at makita siya nito bilang potential boyfriend. Na makita nitong mayroong isang Chuck na naghihintay para mapansin at mahalin ito. If only she would open her eyes to reality. Naglakad na sila sa corridor papunta sa music room sa main building. Nakapagsabi na raw ito sa staff na nakatalaga roon na gagamitin nito ang music room sa oras na iyon kaya walang problema. Ang totoo, iyon ang unang beses na makakapunta siya sa wing na iyon ng main building kung saan matatagpuan ang College of Arts. Hindi naman kasi siya mahilig sa music. Sports kasi ang hilig niya. Pagpasok nila sa music room ay namangha siya sa ganda ng loob niyon. Soundproof iyon at kumpleto sa iba't ibang mga musical instruments. Nakaset up na rin ang mga iyon. Lumapit siya sa microphone stand at nagsalita. Sound check. Nginitian siya ni Nika. Parang amused na amused ito sa ginawa niya. Lumapit ito sa kanya. Bakit ba ang bait-bait mo, Chuck? Tanong nito. Hindi agad siya nito sinagot. Inayos niya ang mga music sheets. Noon naman pumasok ang isang babae. Nahitsura nito ay natitiyak niyang isa itong professor. Siya si Miss Kusimbing, ang vocal coach ko at tumutulong sa akin sa pagpapractice. Pasimpleng sabi sa kanya ni Nika. Napatango-tango lamang siya habang nakatingin sa propesora. Maliit at mataba ito. Sa tansya niya ay nasa late 30s na ang edad nito. I'm glad you're early, Miss Bernabe, sabi nito kay Nika. Nagulat pa siya dahil sa malaking boses nito. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Parang tinatanong nito kung sino siya. Ma'am, si Chuck nga po pala. Pakilala sa kanya ni Nika. Parang nabasa nito kung ano ang iniisip ng professor. Sinamahan lang po niya ako sa practice ko. Binalingan siya ng babae. Papayagan kitang manood pero hindi kaya may distract lang si Nika habang nandito ka? Ilang araw na lang bago ang foundation day. Kailangan ni Nika ng concentration para makakanta niya ng tama ang mga kakantahin niya sa contest. I understand, ma'am. Ipinapangako ko po. Manonood lang ako, hindi ako mag-iingay. Tiningnan siya ni Nika. Ngingiti-ngiti ito na parang aliw na aliw sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang practice nito. Umupo siya sa isang silya sa harap nito. Ilang minutong nag-vocalize ito. Istrikto ang coach nito pero sa nakikita niya kay Nika ay parang baliwala iyon dito. Tinuruan ito ni coach ng ilang pointers bago ito nagsimulang kumanta. Literal na napangangasiya nang marinig ang boses nito. Hindi niya inaasahang ganoon ito kagaling kumanta. Kayang-kaya nitong abutin ang matataas na nota ng kanta ni Beyoncé na Halo. Lalo siyang na-inlove dito. Sa paningin niya ay para itong isang anghel na bumaba sa langit para kantahan siya. Napangiti siya habang umiiling-iling. Nagpasalamat siya at hindi siya nakikita ni Cloud ng mga sandaling iyon dahil tiyak na matinding kantsaw ang aabutin niya sa lokong iyon. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi niya namalayang isang oras na pala ang nakalipas dahil engrossed na engrossed siya sa panonood kay Nika. Pagkatapos itong i-dismiss ni coach ay agad na lumapit ito sa kanya. Wow, you're so awesome. Magaling ka palang kumanta. Taob sa'yo si Beyoncé. Pabirong sabi nito. Sus, binola mo pa ako. Ang sabihin mo, mabait ka lang talaga kaya ganyan lang kung purihin mo ako. Bakit ka nga ba ganyan kabait sa akin? Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako, mabait? Hindi naman Kung hindi ka mabait, ano ako? Demonyita? Pinagtaasan siya nito ng isang kilay, pero may ngiti sa mga labi nito. Isang palatandaan na nagbibiro lamang ito. Kung ganoon ka man, ikaw ang pinakamagandang demonyita na nakita ko. Bolero ka talaga, Chuck. Wala ka ba talagang bad vibes sa katawan mo? Iniiwas niya ang tingin dito. Hindi siya komportable na pag-usapan ang tungkol sa sinasabi nito na kabaitan niya. Marami ang nagsasabi sa kanya na mabait siya.
Pero gaya ng ibang tao, may hangganan din ang pagiging mabait niya. Hindi pa lamang siya nito nakikilala ng mabuti kaya hindi pa nito nakikita ang isang ugali niya na maski siya ay inaayawan at pilit na nilalabanan niya. Kapag galit siya sa isang tao ay basta na lamang siya hindi kumikibo. Mas gusto niyang sinasarili ang kanyang galit para walang makakaalam ng tunay na nararamdaman niya. Hindi niya ipinapakita ang bad side niya. Para siyang bulkan, tahimik pero kapag sumabog ay mapinsala. Sana lang tuluyan na niya ang iyong mabago ngayong nasa buhay na niya si Nika. Bakit ba iyan ang pinag-uusapan natin? Bakit ba ako ang topic? Don't tell me may gusto ka na sa akin. Paglilihis niya sa kanilang usapan. Namula ang mga pisngi nito. Grabeng pagpipigil ang ginawa niya para mapigilan ang sariling lapitan at halikan ito. So, ano naman ngayon kung may gusto ako sa'yo? Sabi nito at saka ngumiti ng pilya. Kung hindi lamang niya napigilan ang sarili, baka namula na rin ang mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. Wala. Matutuwa siguro ako dahil gusto rin kita. Sagot niya. Parang nakainom siya ng truth serum dahil sa sinagot niyang iyon. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito at bahagyang pagnganga nito. Marahil ay nagulat ito dahil sa biglang pag-amin niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin nito. Kung biro lang mang ba iyon o totoo. Basta ang alam niya totoo ang mga sinabi niya. Nagbuga siya ng hangin at saka niya ito nilapitan. Kinurit niya ito ng bahagya. Huwag kang masyadong manhid. Open your eyes, babe. I'm just here. Napamaang ito sa kanya. Parang nashock ito sa narinig. Napangiti siya. Manhid nga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.